hold up. Off duty ako. Oo nga, Nanumpa ka nga to protect diba? Bait nga niya Kaya nga, dapat nga iangat yung rango niya dahil ang pinag-usapan doon, magkano yung makukuha niya. Ng kanyang pamilya. Ng kanyang pamilya. Okay, lipat po tayo sa iba pang Ronda Report. Isang sanggol ang tumilapon mula sa na-accident. Ayan na naman, motorsiklo sa Katipunan Avenue, Quezon City. Himala namang wala kahit man lang galos ang naturang sanggol. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Ano ba, Oscar? Ano ba? Unang lumapag kamay o ano nangyari? Naka-helmet ba yung sanggol na yan? Walang helmet. Wala yan At hindi rin mamalayan nung magulang niya kung ano ang unang tumama dun sa bata. Pero ang pagkaka-describe nila sa pangyayari, animoy iniligtas daw ng mga anghel. Itong 10 buwang sanggol na ito, makarang di man lang magalusan matapos tumilapon mula sa isang na-aksidenteng motorsiklo sa may Katipunan Avenue sa Quezon City. Ayon sa ina nito, mag-aalas 12 ng hating gabi, tinatahak nila ang bahaging yun ng Katipunan Avenue nang bigla umunang tumawid sa kanilang ang isang kotse para lumusot sa isang U-turn stop sa lugar. Sa lakas ng pagkakasalpok nila dun sa naturang sasakyan, lahat silang 4 na sakay ng motorsiklo ay tumilapon, kabilang na nga yung 10 buwang sanggol. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng mga rescuer nang di man lang nila kinakita ng sugat ang sanggol. Ganun pa man Igal ay ayaw daw nila pakasiguro kung kaya't dinala pa rin ang sanggol sa ospital at kasaluyang pinapasuri. Ang babaeng driver naman ng kotse halos di makapagsalita Igan sa sobrang shock sa pangyayari. Sa mga sandali ito ay patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad ang aksidente. Igan? Sinalo siya nung kanyang guardian angel. Okay, maraming salamat Oscar Oida. Balita naman mula sa probinsya, 3 magkakahiwalay na lugar ang sunod-sunod na ni-raid ng Davao City Police kasama ang Taiwan Police sa Luzon ng Davao. 78 Taiwanese na sangkot umano sa iligal na gawain ang kanilang inaresto. Kabilang umano sa sindikato ang mga nadakip na nag-ooperate ng illegal call center sa lungsod upang manloko at makakuha ng pera mula sa mga dayuhan sa China at Taiwan. Nakumpiskang mula sa kanila ang ilang telepono. Hindi lang ilang telepono yan. Maraming telepono, laptop at telephone directory. Tumagi naman magbigay ng pahayag ang mga suspect. Baka naman tinagalog nyo. Ang dami. Saan galing illegal aliens na yan? Puro agok sinadang buko. Mga ano yan, deport. Oh, no. May babae, baka may online ano rin, no? Oh, no. China and Taiwan ang target nila call center. Hindi lang makakaintindi sa kanila Pati yun, illegal na rin. Ano? Dati nila. Mga organisado, nakita mo naman yung mga nakuha Yung mga office outfit laptop, nila. Akala ko yung mga office outfit nila na shorts. Samantala, tila buong summer makararanas di lang ng init ng tag-araw, kundi pati na rin ang init ng ulo ang mga taga Mindanao dahil sa lumalalang problema sa supply ng kuryente roon. 1 buwan pa raw kasi ang itatagal ng 8 oras na rotating brownout. Ayon po yan sa Cotabato Electric Cooperative o Cotelco. Ito ay matapos na pansamantalang mag-shutdown ng Pulangi Hydroelectric Power Plant Martes ng gabi. Sa Power Summit noong nakaraang linggo, naging suhestyon ni Pangulong Aquino ang paggamit ng supply ng enerhiya na mas mahal ang singil. Ayon pa sa Pangulo, kailangan daw talaga magbayad ng mas mataas kung ayaw makaranas ng brownout. Pero labis na mataas na ang singil sa kuryente sa bansa. Paliwanag ng Department of Energy, mahal ang kuryente dahil sa paggamit sa mga planta na gumagamit ng langis na inaangkat pa. Nagsasubsidize din daw ang consumer sa Small Power Utilities Group. Bukod dito, patuloy din daw ang pagbabayad sa long-term contracts sa mga independent power producers o IPPs na naging solusyon noon ng Administrasyong Ramos sa problema sa kuryente na nagsimula pa sa panahon ni Marcos hanggang kay Cory. Nagsisiyan na. Matagal talaga di ba? Matagal talaga yung kontratang yun. Kung gusto mo ng mahal. Kandila lang mga tupunero. Gusto mo ng kuryente, magbabayad ka ng mahal. Diba? Long-term, long-term naman. Kasi kumpara mo yung kuryente natin sa ibang bansa, ang mahal talaga natin. Mas mahal dito. At ang liit ng kinikita, basic pay ng tao. Tapos ganun ang mahal yung kuryente. Pero bahagi na sinumpaan mo bilang leader, maghanap ka ng solusyon na ikagagaan ng mamamayan, hindi ikabibigat. Ang linaw nun sa saligang batas. Alternative. Gusto niyo walang rotation brownout, mahal ang kuryente nyo. Biofuels na yan. Alternative. Mahal sa una. Oo, mahal sa una. In the long run, okay naman. Pag pinalo po ngayon ganung katwiran na gusto nyo walang brownout, magbayad kayo ng mahal. Di kung
Kung ayaw yung mahal na matrikula, okay, mag-aral. Parang ganon. Di ba? Kung ayaw yung mahal na bilihin, kumain. Parang ganun. Yung dati. May ibang paraan kasi Ng pagsasabi. Alam nyo, ang gobyerno, di ba, ngayon pala nagpapaliwanag. Kaya yung dialogue, naging monologue, no? Actually, ang ayaw lang kasi parang sinasabi rin ng mga taga Mindanao dahil dun ata sa privatization, kaya sila naghihirap ngayon. Yung dalawang power plant. Oo, kaya sinasabi nila, dapat sana kung naiwasan lang yon hindi sila magkakaproblema. Ang Pero yun na problema, nga ipa-privatize mo, sinasabi mo, sira. Oo. So, paano So, bibilin to ng mura. Tapos bigla, maayos ang supply. Mas mamahal ang salihan. Ngayon, yung bumili ng mura na, siyempre, kilala nila yun. May tubong lugaw naman. Dahil mahal na. Una-una, ba't yung inano yan, di ba? Pa-privatize. So, Ito naman po sa ibang balita, buti na lang, pangatlong Pilipinas sa pinakamalaking katolikong bansa sa buong mundo at pinakamalaki naman sa Asia. Pero bukod sa bilang ng dami ng nananampalataya, mga Pilipino rin daw ang may pinakamalaking porsyento ng mga nagsabing malakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Base po yan sa pag-aaral ng research organization na NORC sa University of Chicago sa Amerika, kung saan sinukat ang level ng paniniwala ng 31 bansa, anuman ang mukha, relihiyon at sekta mula noong taong 1991. Ayon sa report, 9 sa 10 Pilipino o 94% ang nagsabing buong buhay nila ay naniniwala sila sa Diyos. Sumunod naman ang Chile at ikatlo ang Estados Unidos. O malakas pa rin yun sa Amerika. Pinaniniwalaan. kaya nga meron tayong kasabihan anong gagawin mo sa bahala na? Yung bahala na galing yan sa bathala. Oo. Kaya lang ngayong unang panahon, kaya siguro high technology and stuff like that, parang minsan nalalayo yung mga kabataan sa Diyos. Sinasabi nila ngayon, bahala na si Batman ang sinasabi nila. Si Batman na ang bahala. Huwag yung Batman. I guess that's better than baka si Robin. Nauuso pa rin siya. Nauuso yan ngayon eh. Galit na nga si Batman. Ako na naman. Busy na si si Batman. Robin. Superman na. Pero alam mo talaga, pagka problema, no, actually nagiging last resort ka na parang, sige, dasal mo na lang. Kapag wala ka na makitang solusyon, subukan naman nating unahin mo na yun. Diba? At pag may maganda nangyari, o yan, tsaka magpasalamat para Huwag kalimutan yung pasasalamat, di ba? Si Batman yata pag mga gimmick eh, no? Lalabas ba tayo tonight? Bahala si Batman. Okay. Wag naman na parang ang dagada ng buhay mo, hindi mo siya kilala. Diba? Tapos pag, alam mo, kahit kalimutan mo siya, kung ano, bawat mangyari sa'yo, natisod ka, lagi mo siya sabi, Diyos ko po. Diba? oo nga. Ay, Diyos ko. No, wag naman yung ibang nababangkit mo na, ay, nako. At sa ibang bansa naman, sa ibang Iba kasi bansa po sexual tayo, organ. lipat tayo sa Bolivia. Dalawang po nasawi sa Bolivia matapos maaksidente ang isang pampaserong bus. Sa amateur video, kita ang nagkapira-pirasong bus. Ayon sa ulat, nawala ng kontrol ng bus matapos daw na hindi kumagat ang preno nito. Sugatan naman ng 26 pang pasahero, ilan sa mga ito ay mga bata. Sa China naman, Isang injured giant panda ang na-rescue ng mga zookeepers sa Sichuan province. Natagpuan ang panda na nakaupo lang sa pagitan ng mga puno sa isang nature reserve doon. Mayroon daw itong sugat sa mata, tiyan at maging sa paws. Kaya agad humingi ng tulong ang staff ng zoo sa Giant Panda Breeding Department ng Chengdu Research Base na dali-dali namang rumisponde at inalagaan ng giant panda. Sa ngayon ay maayos na raw ang lagay nito. Parang umiinom nakatagilid na yung mukhang ganun. Ay, panda. At ito naman, pinakamatandang lalaki sa buong mundo, nagdiwang ng kanya ika-115 kaarawan. Kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, masaya nag-celebrate ng kanyang birthday ang Hapon na si Jiroemon Kimura. Sa ngayon, mayroon na siyang 14 na apo, 25 apo sa tuhod at 13 apo sa talampakan. Ayon kay Kimura, pinananatili raw niyang alerto at maayos sa kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong bagay, gaya na lang ng English language na kanya na raw ngayong sinasanay. Happy birthday! Totoo yan. breathe. Oo, totoo Linis yan. naman talaga sa Japan, diba? Go, Lolo. Seaweed, seaweed. 115 years old. Walang hindi sa ano. Na ito na mga balita pinag-uusapan sa net ang ating web hirit. Ang unang web hirit mula sa gmanews.com,
Ikalawang Pinoy na hihirangin na santo, magiging patron ng mga overseas Filipino workers. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa CBCP, si Blessed Pedro Calungsod ay maaari ding maging patron o patron saint ng Filipino youth. Si Blessed Pedro Calungsod ay isang young Filipino catechist na nagtrabaho sa ilalim ng Jesuit missionary sa Guam. 17 taong gulang siya noong namatay habang nasa missionary work sa Guam noong